Okay, welcome to Sala Mayor. Welcome to the Comedor. Ito pa rin po ay mga koleksyon, proteksyon para sa labanan, sa gera. Ito po yung mga swords ng mga Moro. Though wavy siya, Chris ang tawag, double blade. So pakita ko lamang po itong ivory type of small retablo. Ito yung simbahan ng Maragondon, ginaya nila, no? Tapos ito naman yung Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Ayun. Tignan nga natin yung simbahan. Okay, so ulitin ko lang nandito nga tayo sa loob mismo ng De La Salle University, no? Dito nga sa Dasmariñas. So yan yung Museo de La Salle. Pero yan po ay bakal. So buksan po natin ang bentana. O, di ba? Ang labas po ng museo ay ginaya din sa sinaunang komunidad ng Kastila, yung pueblo. At sa pueblo, dapat matagpuan mo doon yung tatlong mahalagang aspeto. Una, ang pamahalaang bayan, kaya po yung aming library ay kinopya sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Sa Kawit, Cavite. Opo, sa Kawit. Samantalang yung aming simbahan naman ay kinopya naman sa Maragondon Cathedral, kung saan ikinulong si Andres Bonifacio bago siya pinatay. At syempre, sa gawing kaliwa ng simbahan, nandun naman yung bahay ni Governor. Dahil nga po may-ari nito ay the former governor of Pampanga, American period. Sir, itong bahay na ito, nakikita? Ayan po ang pinagayahan nitong ating museo. Ayan po yun. Bahay po ng Joven Panlilio House sa Bacolor, Pampanga. Pero po yung hagdan natin, ginaya naman po yun sa Kema House sa Vigan. Kema House, oo, sa Vigan naman sa siya. Vigan. At syempre, dito sa ating bentana, bawal ang bata. Kasi syempre, panahon ng Kastila, bawal sumama ang mga bata sa matatanda. So, ang ginagamit nila ay ang ventanilla. Oo, yan na. So, meron po tayong ventanilla. Diyan na lang sila sisilip. Opo, diyan po sila sisilip. Yeah. Kaya lang, sinasarado po namin palagi kasi nga po tayo ay napapaligiran ng napakaraming pudo. At saka yung alikabok, sir. Yan mahirap maglinis. Mahirap po maglinis. Kaya kailangan na lang isara. Kung wala namang hindi naman kailangan. Yan. So, isarado na po natin ang bentana. Doon po kayo sa kabilang dulo, sir. Yan. At syempre, ilak natin para walang makapasok ng mga ligaw na kaluluwa. I hope walang sumama sa video mo, sir. I'm sure, sir, wala. Okay, welcome to Sala Mayor. Itong kwartong ito ay binubuksan lamang kapag may espesyal na bisita at pagtitipon. Pero kapag wala, regular days, nakasarado po ito. Kapag may party, hindi na po Sala Mayor ang tawag dito. Salon de Baile. Salon de Baile na. Opo. Kasi nagbabaile sila. Nagbabaile, nagsasayawan. All the furnitures are lifted to the side para magamit po yung space. Pero syempre, proudly presenting our Sofa Mariposa. Sofa Mariposa, wow. Pero may mas kinakatakutan po ang mga babae noon na upuan. Ano, sir? Pamilyar po ba kayo sa Silla de Cortejo? Hindi, Ito sir. Ito pong front-to-front chair. Oh, this one. Yan. Yan po yung silyang magkadikit na kapag daw po yan ay inilabas sa pagtitipon, may isang lalaki at babaeng i-arrange ang marriage. Ganun ba yun? After the party, ikakasal na sila. Kaya kinakatakutan. Kinakatakutan siya ng mga kababaihan. Oo. Kaya nga sa kwento ni Jose Rizal, ang Maria Clara tumakas sa pagtitipon. Kasi daw, nakita niya ang Silla de Cortejo. Oo. Anong ginawa niya? Pumunta sa azotea, nakipagtagpo kay Ibarra. Doon siya nakipag-date. Yes. Ayan, ang ating pong Sala Mayor ay ginaya naman sa disenyo ng Ayuntamiento Building or Bahay Pamahala ng Spain. At ang kulay, kinuha naman sa Spanish flag na bandera Espanyola, red and gold. Red symbolizes power and gold symbolizes wealth.
Ang ganda nung ceiling, sir. Oh. Opo. Those Yan naman po ay painting. kinopya ng mga artist natin sa mga ibon at halaman ng Pilipinas. Ang tawag po dyan ay Birds of Paradise. Birds of Paradise. Kasi nga, ang Cavite daw ay napapaligiran ng coastal area. At Noon. saka mga forest trees na maraming migratory birds. Oo. At kung pamilyar kayo sa ceiling aranya, meron tayong table aranya. Ceiling aranya. Yes po. Yung chandelier na nasa kisame, Oo. pero may chandelier na pang lamesa din. O, di ba? Yan, mga lamesa de aranya. Kasi nga daw yung mga party noon, merong mga pagkain sa table para mas maliwanagan, naglalagay po dyan. O, ang sinaunang trahe de mestiza na 8 layers. Grabe, ang bigat niyan. Opo, kaya yung mga babae noon kapag sumasayo ng party, ganyan-ganyan lang sila. Oo. Yan. Ano Kasi- po yan? Spanish period. Pero pagdating ng Grabe, American ang dami. period, ito na siya. Ano na, Mas sir? less na ang tela. O manipis na. Mas manipis na. Ang dami. Kasi dyan na nauso yung mga rock and roll, mga fast beat na tugtugan. The music, Opo. oo. Pero kasi nung Spanish period, mga harana, kuntiman, mababagal lang ang galaw. Oo nga, manipis na nga. You know. At syempre, puntahan natin, after the party area, meron tayong dining area. Welcome to the Comedor. Wow. So dito po tayo sa kabila para mas kita nyo ang view. Oh my gulay. Dito tayo sa kabila para daw mas makita natin. Nakakatuwa naman ito. Talagang Opo. from the ceiling. Yung ceiling po natin ay kinuha sa estilo ng ni Isabelo Tampinco, the Filipino Beaux Art style, focusing on Philippine plants. Oo. Kasama na din yung mga ukit na kahoy. And then, in between the chandelier, meron tayong hanging cloth na yun yung kanilang mechanical fan noon. Ang tawag dyan, punka. 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 Yeah, punka. So, yung punka, meron siyang lubid dito. Hinahatak siya ng kasabahay para siya ay gumalaw. Oo. Pero yung kasabahay na naghahatak, siya nga ay yung tinatawag nating alipin sa Sa gigilid gilid. na hindi pwedeng makita. Kaya nagtatago siya dito sa Nandyan lang divider. siya. Yun yung taguan niyo, sir. Oo, punka. At syempre, kung gano'ng karami ang anak, gano'ng karami ang upuan, ang silya. Ay, syempre, oo. Kung mas marami kang anak, mas malakas daw ang kapangyarihan ng iyong pamilya. Ah, ganun po. Opo. Ayun, iba na. Pamilyar po ba kayo sa mga cabinet na lalagyan na ng gamit? Syempre, mga Kapag platera. Kastila, kapag Kastila masyadong organized. Kapag nakalagay plato, ang tawag ay platera. O platera. Kapag ang nakalagay mga babasaging baso, kristalera. Kapag ang nakalagay mga pichel, Pichelera. hindi po pichelera, bahileras. Yan. So, ganun po pag Nakakatawa. Kastila, masyadong organized. Siyempre, kapag ang mga kababaihan busog na, meron tayong sopa Cleopatra para magpahinga. Sofa Cleopatra. Opo. Ito po, meron po tayo ditong priceless artifact. Ito po yung regalo ng Priceless. Grand Duke of Russia. Personalized plate po ito, so regalo po ng Oo. pagkilala. Kung may pahingahan ng babae, pag busog na, may pahingahan ng lalaki, pag busog na. Dabutaka ba to? Dabutaka chair. Na pwedeng itaas ang paa kung walang bisita. Excuse me. Pero kung may bisita, hindi pwedeng magtaas ng Paa. paa. At nababago ang gamit ito kapag dinala sa bedroom. Magiging Paanakan? pambabae na siya. Ah, okay. Paanakan na siya. Paanakan na ya. Sir, ano po itong maliit na upuan na to? Yan o. Ito po ay Vietnam Black Teakwood. Meron po yan sa sir. mga cold weather countries na nireregalo ng mga mayayamang mga lakal na dumadayo dito sa Pilipinas. Wow. Itim na kahoy po siya. Oo. So, eto And na tayo. puntahan po natin ang kusina. Ito lamang po ang binago namin dito. Yung sa Dapat head. ang kusina ay nakahiwalay sa main house, connected by a bridge. Oo. Pero dahil marami po kaming estudyante rito for safety purposes, dinikit na po namin siya. Prensa de Corona. Prensa de Corona. Yan. Ito po yung pamplansya ng kobre kama, Kasi malaki. kumot, damit, at syempre meron sa panyo. Oo nga, yung pinakamaliit. Opo. Kapag naman naubo ka daw kasi, kumakalat yung abo. So mga Kastila nag-imbento ng plancha de uling na may cover. Cover na.
At American period, natuto ang Pilipino na mag-import ng kerosene sa Japan and US. Meron tayong plancha de gas. Oo, no? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Opo. May gas pala. Meron pong plancha de gas. Galing. At syempre, hindi mawala ang ating takure. Takore yan, sir? Opo, the heating kettle. Kasi po panahon ng Kastila, sabay-sabay nagdarasal, sabay-sabay kumakain, Totoo. sabay-sabay nagkakape sa azotea. Oo. Hindi pa pwedeng maiiwan ng isa at bawal magsayang ng pagkain. At syempre, kung may plancha de uling, may planchang de kahoy. Oo. Ito po yung tinatawag na prensa de Pampaa. pie, sasakay ka po dito. At ang prensa de mano, gamit mo naman ang kamay mo. Prensa de Manong. Hirap. Ito po yung Na-imagine original na ko. picture ng prensa de pie, ginagamit ng mag-anak sa Bacolor, Pampanga. Yan. Ay, oo. Original picture po yan. Oo nga, no? Ito yung azotea. Pero noon, dahil ito po ay 1800s, 1600s collections, no? So, wala pang talagang comfort room, gumagamit lamang ng kubota at saka orinola. And kapag naliligo ang kababaihan, gumagamit ng Chinese porcelain bathtub. Ang liit ng bathtub nila. Ito yung nakita natin sa Lasatino na ginawa nilang lagayan ng bigas. Remember? No? Dito naman po, imbaka ng tupig. Oh, yung iba naman. Kapag summer times daw po, pampalamig ng tubig. Tubig yan. naman. Ito, sir, Ito po ang balon, Balon na naman. konektado sa may alhibe. sa Yung pong mga box sa likod, yung po ang kanilang yun. water filter. So, pwede po kayong pumunta doon para makita nyo yung water filter. Ay, So, oo. kapag umuulan, dyan po napupunta ang tubig na filter at nalalagay po dito sa balon na ginagamit ng pamilya kapag summer times kasi wala ng source of water. Oo. Yun lamang po, kailangan na naming mag-repair ng aming banggera. Oo nga, sir. Yun nga yung sasabihin ko sana rin. Opo. So, ano na po yan? Nakaprocess na yung request para ma-repair Para siya. ma-repair, oo. Kasi napakahirap po talaga mag-maintain ng kahoy, lalo na kapag kami ay napapaligiran ng Puno. puno. Tsaka, siya, outdoor eh. Opo. No, sir? Yun nga pong aming kolgadura lace, tinanggal na namin. For privacy ng naliligo. Oo Wala nga. namang naliligo, tinanggal na po namin. Ito po, may banggera pa dito sa kabila. Ang laki. Grabe. Ang mahal mag-maintain. Ayan. Ano naman yung nasa taas, sir? Ang bubong po natin ay tinatawag na teja de curva. Teja de Curva. Panahon ng Kastila, dumating ang mga Kastila, nakita nila na meron tayong mga bubong na tisa. Ito po yung mga Chinese styles na naka-curve. Kaya lang noong 1640, nagkaroon ng the big one na lindol sa Manila. Karamihan ng bahay na bato bumagsak. Bumagsak, So yeah. nakita ng mga Kastila na mahinang klase ang ginagamit nyo sa bubong. So pinatawag daw mga dalagang Pilipinas, sinukat ang tuhod nila, kaya pa letter S na siya eh. At nung kinabit siya, sila ay magkakapit-kapit sa isa't isa. Tsaka mas So kapag matibay na. lumindol, matibay na, hindi Oo. na sila babagsak. Pero gawa pa rin siya sa Yan, sa tiles pa rin po siya, sa tisa. clay, no? Kita niyo po dito Sir? yung kanyang kabuang itsura. Oo. Kaya lang syempre, American period, natutong mag-import ng iron, panahon Amerikano, mas matibay pa rin ang bakal na yero. Ay, oo naman, siyempre. Sir, yan ba yung stairs na na-dismantle? Opo. No? Kaya lang nilagay na lang po namin yan para makapaglinis kami ng bubong. Nakita ko yan sa Manuel L. Quezon House sa Opo. Quezon City. Diba? O sir, ako naman may tanong sa'yo. Sige, sir. Sa iyong palagay, bakit may pinya sa ibabaw ng balon? Nakita niyo po yung Oo nga, sir, pineapple structure. Hindi, wala akong idea, sir. Nung dumating sa atin ng mga Kastila, dinala nila yung kultura ng pagiging hospitable. Kasi nung bago dumating sa atin ng Kastila, around 1400s, lumilibot ang mga Spaniards sa European countries. At napakahirap magpatubo ng pinya doon because of the cold weather. Kasi nga ang pinya is a tropical fruit. So ang ginawa nila, nagdala sila ng maraming pinya at pinamigay ng libre. Walang bayad. Pagbalik ng Pilipinas, nakilala ang mga Kastila na hospitable, friendly. So nadala nila sa atin yung kultura na yun. Na kapag meron ka daw pinyang ganyan, hospitable yung family. Ganun Sign pa of yun. hospitality. Yung nasa ibabaw nung Opo. Kaya nga po kapag nakikipiesta kami sa Nueva Ecija, sisilipin muna namin ang likod bahay, may pinya ba? Kung may pinya, Yan.
There. That is a sign of hospitality. Di ba? Babaitang pamilya, libre tubig, minsan pwede ka makahingi ng pagkain. Oo. Pero minsan, ang pinapalit nila sa bigas, nahihiya naman yung mahihirap na pamilya, nagbibigay ng magagandang plato. Ganun Kaya man. pag napansin niyo yung kusina, iba-iba yung disenyo Punong-puno, ng plano. Kapalit ng bigas, kapalit ng tubig. Oo. So, ito na yung exit natin. So, dito po Oo. tayo sa Escalera de China. At meron silang ilog dito. Man-made po ba Ano yan, po? sir? Ito po ay man-made lake. Yung pong kabila ay natural lake. Kasi nga po kapag umulan, kailangan protektahan ng university from flood. Kaya yung extra rain dyan na pupunta. Oo. Pero may purpose din po yan. It replicates the river of the 19th century. Kasi mga bahay na bato laging tinatayo sa tabi ng ilog. Oo. Just in case may aatake sa pamilya, mga pirata, nandyan ang bangka, sasakay ang pamilya, tatakas sa sila. Parang Malacanang Palace. Para, nga, yes. So, pababa na tayo dito sa Azotea. Papunta sa hardin. Papunta sa Hardin. Ang hardin daw ay para sa close friend and relatives lang ng pamilya. Ganon? Hindi ka kamag-anak, hindi ka makakapunta dito. Ganon ba yun, sir? So ang kaibahan noon at ngayon, noon ang hardin nasa likod. Ngayon ang hardin nasa harap. Nasa harap na. Yes, kasi ang hardin is a private place for conversation, to resolve family problems, and for relaxation. Papakita sa atin, sir, yung yung anting-anting, tama ba? Opo. No? So, dahil ito ay man-made, may regular cleaning naman ito, Opo, sir. naglagay po kami dyan ng mga tilapia and mosquito-eating fishes. Okay, good. To Dapat prevent kailangan. dengue Tsaka, cases. yeah. Kiti-kiti. Naglagay din po kami ng water lettuce para yung amoy niya makontrol naman. Oo. Kasi kapag summer times, yung mga decaying leaves, Oo mabaho nga. na yung amoy niya. Dito po nauupo yung mga magsasaka, pagkatapos ng harvest sa bukid, iniiwan ng araro, ang suyod, at nauupo sa kapiya. Pero kapag may aatake sa pamilya, minsan dito sila tumatakas, o may mga bahay na katulad nung kay Emilio Aguinaldo, meron silang mga tunnels na Oo nga. konektado sa ilog. Oo. Pero po dito, hindi na po namin nilagay yung tunnel Wag na, sir. for safety purposes. Totoo. Yan. At balik po tayo sa Saguan, bisitahin natin ang anting-anting collections. Anting-anting collection naman tayo. So ang tema po ay kultura, kapangyarihan at kamalayan. So yung pong kultura nasa kabilang building, yung kapangyarihan nandito, yung kamalayan nasa kabilang building. So pakita ko lamang po itong ivory type of small retablo na naging bahagi na ng koleksyon ni Ginoo at ng Edwin Bautista, the former president of Union Bank. Batay po sa kanilang nakuhanan ng retablong ito, isa lamang daw po ang Santo Niño. Pero habang nagkakaanak ang pamilya, bawat bata na kanilang anak ay pinapagawa ng kapartner na Santo Niño. Parang gabay ng pamilya at mga anak nito. At tumako po tayo doon ang iba't ibang anting-anting. Ito naman yung mga anting-anting. Iba't ibang klase ng anting-anting. Wow. Yan po ay gawa sa ivory. Ito naman po ay gawa sa brass and metal. Ito po yung anting-anting na pangkalalakihan. Kasi panahon ng Kastila, ang anting-anting daw panglalaki lang talaga. Oo, hindi pang babae. Ang babae kasi nasa bahay lang daw, hindi siya prone sa disaster na accident. Oo. So panglalaki lang talaga siya. Mga sinaunang vest po, protection, na you have to recite the Latin oration para gumana at hindi ka talaban ng bala ng baril. Wow. Grabe, puro mga anting-anting ang nakikita So karamihan natin po dito. sa kanila, mga anting-anting protection from words, yung mga sumpa, yan, mga cast na... Pero syempre, sir, tumatalab lang yan kung ibinigay sa'yo o pag-aari mo. Hindi tatalab kung ninakaw mo. Opo. Tama ba? Kumbaga yung purity, Yes, yung yung purity. pagtanggap mo, Oo. at saka yung purity nung nagbigay sa'yo. Oo. Na wala dapat nagkokontrahan sa kanilang dalawa. Ito po, pamilyar po kayo sa kulto ni Rizal, ang Rizalismo. Yan, ito po yung kanilang anting-anting na tinawag daw nilang si Rizal ay ang kanilang Jesus.
At nagpagawa sila ng rebulto ni Rizal nung bata pa siya at Mayroon nung din. siya ay may edad na. Galing naman ito. May sarili siyang anting-anting. Mga Rizal. Ito Itong po yung watawat kanilang na to, sir. watawat na kanilang sinulatan. Kaya lamang po, di ba may batas tayo na hindi ito dapat sulatan? Ngunit ito po ay kanilang ginawa bago magawa yung batas na yun. I see. Oh. Kaya, yan, Kaya naisulat siya. naisulat siya. Oo. Pero ngayon po ay hindi na aktibo ang kultong ito. Hindi na. Ito pa rin po ay mga koleksyon, proteksyon para sa labanan, sa gera. Kaya lang po, merong nasulat sa history na sa panahon ng Rehimeng Marcos, nagkaroon daw ng pagsugod ang mga aktivista na may suot na mga vest papuntang Malacanang. Tapos sila naman ay hinarangan ng mga sundalo, nagkaroon ng barilan, tumalab ang baril. Tumalab siya. Tumalab ang bala ng baril. Kaya minsan may paniniwala na tumatalab ang anting-anting, pero may panahon na hindi ito Hindi gumagal. tumatalab. Sabi naman ng mga anting-anting researcher, depende daw sa lakas ng iyong pananampalataya. Siyempre. So narito pa po ang ibang anting-anting na may connection naman sa simbahan. O ito po ba, pamilyar po ba kayo sa itim na langis o lana na Oo. kukulo kapag may masamang espiritong nasa paligid mo? Ito naman pong mga triangulo, mga bilog pa rin ay proteksyon. No? Iba-iba po ang gamit. Oo. Proteksyon para sa mga verbal attack, para sa mental attack. Yung pong iba ay charm para magkaanak ka or pampaswerte sa negosyo. Hindi ka mapahamak sa iyong paglalakbay. So, depende po sa ipapagawa nung taong gustong magkaroon ng agimat o Oo. anting-anting. So, ito na yung Ayuntamiento building. Ayuntamiento de Gonzales Building. Ayuntamiento. So, ito po yung part 2. Nandito na ang kultura. Mga sinaunang armor. Then, puntahan po natin yung bladed weapons. Sige po, sir. Hello po. Ito na yun. Andito na po ang mga punyal, kampilan, kris. Ito po yung mga swords ng mga Moro. Source Na ng kapag mga... daw wavy siya, kris ang tawag, double blade. Mas mabilis makapugot ng ulo. ganun po ba yun? Yeah. Yun, Mas Parang madaling. wave. Pero yung mga tawag dito, bodyguard ng datu, ang ginagamit ito. Mga Ang laki. pantabas. Oo nga. Pangdamo na to, sir. Yan po talaga yung pag nahuli ang bihag, bugot Oo. ulo, yan ang Yan ginagamit. yung ginagamit nila. Wow. Ito naman po yung ginagamit sa sanduguan. Mga punyal. And original na mga Opo, ano talaga ito original na ginamit sila. talaga nila. Opo. Hindi siya replica or ano. Hindi po Ito siya talaga replica. yon. Nandito lahat. Yung pong may De La mga Salle University. disenyo na, regalo na po sa mag-asawang Edwin Bautista. Itong may mga Opo. ano. Pero kung makikita nyo po na lumang-luma na yung disenyo, sila po yung mga originals. Galing. At syempre, nandito rin po ang Philippine flags natin. Ito yung Philippine flag. The Philippine KKK flags. Pinakaluma po nandito, papunta doon. Opo. Diba? Kaya lang po yung kumpletong ganito, wala sa atin. Nasa National Museum. National, yes. Kaya lang po, may mga kopya na ginawa yung mga ibang membro ng Katipunan. So, yun po yung nakolekta ni Mr. and Mrs. Bautista. Katulad ng Moro flag, na meron palang, bukod sa 3 isla ng Pilipinas, merong 5 isla sa Mindanao na naging bahagi ng revolusyon. Ayun yung symbolize niya. Opo. Nagsisimbolize. 5 star. At syempre, panghuli, puntahan natin ang Philippine maps. Doon po kayo maa-amaze na ang isla pala ng Pilipinas ay tuldok lamang. Ganon? Tuldok lang? Tuldok-tuldok lang siya. Ang pinakaumpisa po yung nasa dulo.
Bayan. The first version is about the visionaries ordered by Nasa dulo. Original 1540. Wow. Na ang Pilipinas ay maliliit na tuldok lang. Ito po tayo, 7,448 islands. Liit. 7,000. Tuldok lang talaga. Ito po, itong tuldok-tuldok na to. Oo. Mga tuldok lang. Tapos, naging 1542. Ito na po siya. Archipelago. Tuldok-tuldok pa rin siyempre. Opo. Tapos, dito po, Galing. yan. Dito po nagkaroon na ng malalaking tipak ng lupa. Mindanao. Oo nga. Ayan na. Lumalaki na siya. Opo. Ang galing naman ng pagkakadocument nito. Tapos ito po naging ganito na. Nagkaroon ng isa, dalawa, tatlo. Kanina Oo. isang malaki na. Ang galing. Kaso po dito na iba. Parang naging pahiga na dito. Saan po, sir? Naging pahiga na po. O, pahiga na. Nagpo-form na siya. Nagpo-form na. Oo. Tapos dito, And then ayan dito na. po, nakapatayo na siya. Oo nga. O, diba? Patayo na. Oh. Then dito po medyo detailed na. Ayun. Oo. O, diba? Dito lang po baka may copy ng ganitong Opo. pagkakadocument ng mapa. Opo. And then, dito po nag-focus lang kung saan na naglanding si Miguel Lopez de Legazpi at saka si Magellan yan sa southern part, Visayas area. And then dito, mas detailed na, sinama na yung buong Asia. Oo. Ang galing. And then, leading to full development. Dito, kita mo na yung Laguna Lake tsaka yung Oo. Mindanao Lake. And then ito po yan. Masyadong detailed na siya. Oo. Hanggang sa, ito na yung pinaka-latest. Ito na yung latest. Opo. 1767. Sa view ng sumasakay sa galyon, paano niya nakikita yung lugar na pinagdaanan niya? Yun ang ikukwento niya sa mapa niya. Kaya na i-drawing siya. O, kaya po siya na ito draw. Ah. Unlike ngayon na meron tayong mga satellite, makikita mo from outer space, ano ba yung shape ng land? Oo nga. So ito na po yung ends ng ating tour sa Philippine flags, amulets, and then the Philippine bladed weapons, and then the anting-anting collection. Ito pong collection ni Mr. and Mrs. Bautista ay hanggang September 2025 lamang dito sa amin, tapos aalis na siya, lilipat na siya ulit sa Taguig. Ah, babalik na siya doon. So every 6 months po or every 3 months, meron kaming bagong collection sa aming museum. Oh. Meron kaming mga traveling collections. Okay, so sir, regarding naman sa pag-open ng museum nyo, ito ba ay for public naman talaga, Ayan. no? Open po kami sa public Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. Ang aming pong museum fee is 120 pesos para sa mga adult at 50 pesos para sa estudyante. Siyempre, meron kaming 20% discount for senior citizen and PWD. Pero dapat po kayo magpabook sa amin sa Facebook namin kasi nga po kami ay integrated sa university curriculum. May mga estudyanteng nagkaklase po sa museum. At the same time, marami po tayong local and international guests na dumadating. Oo, ayun. Maraming salamat po, Doc Jay. Thank you so much po.